Hello mga kabidabes, hello mga kapwa namin OFW, kamusta tayong lahat? Magandang araw at o nga pala, welcome sa ating episode ngayon sa Global OFW Real Life Series. At nandito na tayo ngayon sa ating pang-episode 2 at ang ating topic ngayon ay tungkol sa at ano nga bang pipiliin mo, Pinas o abroad? Kung interesado kayo sa topic natin ngayon at tara, samahan nyo kami at magkwentuhan tayo about dyan kung ano nga bang mas maganda para sa atin. Malay nyo, di ba? May makukuha kayong mga inspirasyon o mga aral. Kaya abangan nyo yan at pero bago yan, magpapakilala muna ako sa inyo, no? Siyempre, ako muna si Chris, ang OFW dito sa bansang Saudi Arabia. At isa ako sa pinalad na magkaroon ng mabuting amo. At syempre ngayon kasama natin ang ating kasosyo na malupit at ang ating kasama ngayon sa ating podcast, si Cas Yang. Hello Cas, kamusta ka dyan? Bonjour, Kas Chris. Thank you for this opportunity. At hello mga ka-OFW. Ako nga pala si Yang Santiago, isang OFW dito sa Paris, France at isa ding negosyante. Wow, thank you Cas. Ang lupit naman yan. Parang inspiring yan Cas. Siyempre, Kas, salamat, no? So, yun nga, ang topic natin ngayon is, ano nga ba yung gusto natin, no? Ano nga ba ang prepare natin dapat bilang OFW? Siyempre, baka naisip na natin na maganda talaga sa ibang bansa. Kasi siyempre, kaya nga tayo nandito, di ba? So, tingin natin, mas okay dito. Pero bago yan, Kas, ito muna ang kwento. May kwento muna ako dyan. Sa Pinas kasi, Kas, simula't simula pa is, nung nag-aral ako, dahil nga galing nga ako sa broken family, siyempre, 'di ba, pag sinabi mong broken family, 'di ba, parang hindi siya talaga Mm-mm. maganda. Kasi siyempre, sino ba namang isang pamilya o isang anak Ay, na, 'di ba, galing ka sa broken yun ang family. broken. Which is masakit 'yon para sa akin, lalo na sa akin dahil nga bunso ako. So, nung time na 'yon, medyo talagang hindi ko alam siya, hindi ko siya makita talaga na advantage siya o disadvantage sa akin. Kasi feeling ko naman, advantage siya kasi baga lumaki kasi ako na halos walang rules. Kasi ano na parang halos na-spoiled ako dahil nga bunso. Pero syempre, at the same time, siya parang sa buhay ko, lumaki ako na parang halos walang gabay ng mga magulang. Nung lumaki na ako, hindi ko naman sila masisi dahil yun yung time na yun na nagsikap na lang din sila na paano nila maiangat ang sarili nila. Kasi wala na kaming maasahan sa pamilya namin. Baga ang mga magulang namin, nagkanya-kanya na. Yung tatay namin, may tinitirhan siya doon sa dati naming sakahan at yung mama ko naman nandun naman sa kasama namin sa bahay. Kaya lang, dahil siguro naghahanap buhay, lagi din siyang wala sa bahay namin. Kaya ang nangyari talaga is, doon lang ako sa bahay. Ano lang, kumbaga kung papasok ako sa school, dadating ako, kung may, ano lang meron dyan, ano lang mandat dyan, yun lang. Pero siyempre, as bata, di ba, mapapansin natin, ano bang ginagawa ng mga bata? Lagi lang naman din Mm-mm. nagala, naglalaro. So, ganun siya, class. Eh, para sa akin, parang malungkot din siya. Malungkot siya kasi, kaya siya malungkot para sa akin is, ano kasi yun, may kapitbahay kami na parang, di ba, kami nga broken. Pero sila naman, yun naman yung pamilya talaga na simula Oo. bunso hanggang panganay. Mayroong mga nakatokang trabaho. Alam mo yun, Kas? Oo, oo. Parang, Meron kasing ganun eh. oo, parang naisip ko na, ako parang ang laya-laya ko lang, gala lang ako ng gala. Ah, Kain gala lang, school ang inintindi ko, puro pasaway lang, kakulitan. Kasi nga, wala nang nagdidisiplina talaga. Oo, kasi, bunso ako, alos naiwan lang talaga ako sa bahay namin. Kasi mga ate at kuya ko, nagsikap na rin sila nga ayusin yung mga kanya-kanyang buhay nila. Basta wala akong masyadong alam kung ano nangyari sa buhay nila, no? Liban lang nito kasi kahit papano nakikita ko naman sila na kung ano yung buhay nila. So yun nga, mm. napansin ko dun sa kapitbahay namin, ganun nga, simula bunso at hanggang sa atin nila, pag umalis yung mga magulang nila, kaya nalaman ko naman yun kasi kaklase ko yung isa. Tsaka magkatapat nga ng bahay namin. Kumbaga pag sinisermonan sila doon, tagos sa aming kapitbahay ko. Mm. Sinisermon ng mga Oo nga eh. Ganun nga nung araw eh, no? sinisermon Mm. ng mga nanay Tagus-tagusan. nila. Bawa, kung hindi nakapag-igib yung nakatoka na anak, hindi nakapag-igib, ang bunganga ni nanay, nakarating na doon sa ibang bahay. At ganun din, parang alam mo yun, parang kung isipin mo, nakakatuwa siya kasi may mga kanya-kanya. Pero sa akin naman, hindi ko nintindi yun. Basta na naalala ko lang na ganun sila disiplina. Which is,
advantage din sana yun. Kumbaga, hindi ko kasi talaga naranasan yun. Mm. Hindi ko alam kung dyan nakarelate ka. Pero Sa sa amin naman, hindi. Walang ganun. oo, wala. Yun nga din. Actually, Mm. kung tutuusin kasi maganda yun. Kasi kahit papaano, di ba, naturuan sila. Sa akin, dati, hindi ko pinapansin yun. Kasi, di ba, sino man naman gustong ganun, di ba? Hindi ka malaya. Ang baga, nakatuka lahat kung anong gagawin mo. Pero ngayon, na-realize ko na ano siya. Parang ang lungkot. Kasi wala, ang naging epekto sa akin, kaya naging problema sa akin, baga naisip ko na, habang nagre-reflect ako, naisip ko na, parang ang lungkot ng buhay ko. Yun yung parang naging problema ko na dahil hindi ko nga nakasanayan yung gano'n na mayroong nanay, tatay, ate, kuya na nakakabanding. Di ba? Gano'n naman dapat ang pamilya. Nanay, tatay, Mm. gulang, ayan, mga ate, kuya, which is dapat kasama natin silang lumaki at the same time, yung mga aral na ituturo nila sa atin. Yun yung naging problema ko Mm. sa buhay ko na wala akong naging gabay, wala akong naging pattern ko ano bang gagawin kong baga nung humarap ko sa sarili ko ng mundo na bata ako wala namang pakialam di ba? Ang alam ko lang noon pag umuwi ng gabing-gabi, napapagalitan ka, di ba? Doon na basta wala talaga ako na anuhan na disiplina kas. So yun, feeling ko noon parang ano siya sa akin, advantage kasi wala ba namang nagdidisiplina sa iyo, 'di ba? Parang ang sarap lang ng buhay mo. Kaya lang nito nga, yun nga Mm. naging problema ko na nahirapan akong ayusin yung buhay ko kasi wala talaga akong naging pattern, wala talagang sumubaybay sa akin na ganto ganyan. At hanggang sa nung time na yon naman, naging solusyon ko noon is nag-ano naman ako, ginawa ko noon is nagpunta naman ako dun sa kuya ko sa Maynila na nga yun. Akala ko noon na tuwang-tuwa ako kasi siyempre kasama ko na yung kuya ko sa Tagalba naman. 'Di ba gano'n naman dati na wala kasing communication noon dati na kagaya Mm. ngayon na natatawagan, nagbi-video call ng ano, wala kasing gano'n Oo, ka. sulat-sulat lang Oo, nun eh. oo, tatawid ka pa talaga ng barko, sasakay ng eroplano bago ka makapunta kung saan-saan. So, yun nga, dahil nga malayo-layo na, nagkanya-kanya na yung mga kapatid ko. Nung time na yun, nakarating ako dun sa kuya ko. Kaya lang, akala ko naman, magiging okay ako doon. Yun pala, parang ginawa lang akong katulong. Imbes na makapag-aral ako, imbes na maramdaman ko may pamilya ko. Kaya lang, yun din ang nangyari. Sa pagkaalala ko, yun nang naging nangyari. Parang kinuha lang nila ako dahil kailangan nila ako. 'Di ba? Hindi talaga siya, oo, dahil nag-aaral pa ako, kailangan nila akong pag-aralin. So, nag-aral naman ako, pero tinapat ako ng kuya ko na hindi nila ako kayang pag-aralin ng college. Which is, dapat naman, di ba? Para may, kahit pa paano may option tayo kasi pag nakapag-college tayo. Mm. Walang alam sa'yo Correct. Oo. kung anong ano mo. Pero yun kasi sa akin, feeling ko kasi talaga, di ba ganun naman kasi talaga sa atin, pag nakapag-aral ka, mas maging advantage talaga yon. May yung opportunity, oo. Oh, pero syempre depende pa rin naman 'yon. Matagal din ako nag-rely diyan na kaya nahihirapan siguro ako sa buhay kasi nga dahil nga walang gumabay sa akin at bukod doon hindi nga ako nakapag-aral, which is hindi ko naman masisi ang kuya ko dahil nung time na 'yon hindi pa naman siya ganun ka-stable. Baga kakabuo lang din niya ng pamilya. Kaya kung ano yung hanap buhay nila, yun lang din ang pagkakasyahin namin. So, ang nangyari nun, hanggang sa nakagraduate na ako, nung nakagraduate na ako, kahit papaano, nagkatrabaho naman ako. So, nung nagkatrabaho ako sa Pilipinas, hindi rin naging okay. Kasi syempre, ang baba ng sahod nun, Alam mo naman yan. Di ba? Mm. Ang baba lang ng sahod natin dati. So, in short, kaya ako nakarating din dito sa Pilipinas. Kasi nga, dahil nga doon sa mga pinagdaanan, ay sa Pilipinas, sa Saudi, sa ibang bansa. Mm. Dahil doon sa pinagdaanan ko na, oo nga, nakapag-aral ako ng high school, kaya lang, syempre, ano ba nang i-expect natin, di ba? Lalo na sa panahon noon. Ngayon naman, wala na ng problema kung high school ka o hindi. Lalo na may mga Oo. nagko-content No na ngayon, boundaries na ngayon sabay eh. na lang, di ba? Content ang pinagkakabalahan, Correct. pinagkakakitaan. Kaya yun yung naging panibagong journey ko. Itong pag-a-abroad, naging ano ko na to siya parang panibagong journey, panibagong panimula. Kahit papaano, although naman hindi din siya naging madali sa akin na mag-decide dahil matagal din nga, siyempre dahil di ko siya talaga inisip na mga ibang bansa. Although alam ko naman na dahil nga hindi nga nataniman ng aral, hindi nataniman ng pangarap.
O, di ba? Ano i-expect mo? Oo. Hindi pa nakapag-aral. So, kung ano lang yung, ako yung taong, kung ano lang yung meron, okay na Yan yan. na yun. Oo, Oo. wala. Hindi ako nag-ano, kasi ganito, ganyan. Which is, naiisip ko ngayon, parang, kaya ang tagal siguro ng progress ko. Kaya, yun, naging blessing siya na nakarating ako dito sa ibang bansa. At syempre, may mga naging struggle din ako dito, pero kahit papano, thankful ako na pinili kong mangibang bansa. Which is, thankful naman ako na dito naman maayos naman ako at sabi ko nga isa ako sa mga kababayan natin na Pinalad. oo, pinalad na makatagpo ng mabuti. Yun kasi yun yung kwento ko naman. So, ngayon naman kasi ikaw naman na baka pwede mong i-share yung story mo naman dyan about sa ating pinag-uusapan ngayon kung paano nga ba natin pinili na mga ibang bansa o kung may option ba tayo o ano. Ay, thank you, Kas. Grabe pala yung mga pinagdaanan mo sa buhay. So, compared sa mga pinagdaanan ko, siguro mas malupit yata yung pinagdaanan mo. Pero at least, di ba, parang naitawid mo ng ganon yung Ay, buhay. naman. May mga naging solusyon tayo. So, ako naman, nag-umpisa naman yung nangarap ba ako? Or naging journey ko sa buhay? Kasi dati, nung mga bata kami, wala naman akong problema. Mga Kasi bata 'di walang ba, parang problema eh. di kasi at the age of ano, parang chill lang kami dahil ang mga parents kasi namin, pinalaki kami na parang, yung parang yakap-yakap nila kami. Yun Yung yung bang alam mo yung parang ayaw nila kaming yun yung mawala. gusto rin Oo, kahit naman ayaw nila tayo pa. kaming mawala. Gusto Kaya naman sobrang thankful ako sa mga parents ko ah. mm, tama. Oo, parang alam mo yung pag naiisip ko sila, na marami akong hindi natutunan, kagaya ng pagbabike. Sabi ko nga sa'yo, hindi ako marunong. Ay, Kasi yung father ko masyadong strict. Ay strict siya I'll get ko sa naman. in terms of parang baka may mangyari sa'yo, mga ganyan siya. So Mm. protective talaga yung father ko. Tama Ngayon, naman. Tama naman talaga. mm at namimiss ko siya sobra. So yun, after nung mangyari yung ano, doon pa lang ako nagkaroon ng, alam mo yung realization sa buhay. Nung may nangyari kasi sa buhay ko, nung mga panahon na yun, although nagsabi na ako sa parents ko dati na gusto kong umalis, gusto kong pumunta ng Maynila kasi isa lang ang pangarap ko nun. Gusto kong mahanap yung father ng tatay ko. Mm. Kasi 'di ba, parang hindi naman niya nakita yung father niya, hindi namin nakasama. So kasi nagkahiwalay sila, bata pa siya. So walang trace. So ang pangarap ko lang sa kanya, gusto kong mahanap yon para sa kanya. It's a gift, parang gift ko sa father ko kasi ano ako eh, papa's girl ako eh. So hindi nangyari yun kasi sobrang strict niya eh. Pero may nangyari sa buhay ko na nagpa-realize sa akin sa lahat para umalis. Umalis ako ng lugar namin sa probinsya. Punta ako ng Maynila. So dahil nga may mga pangyayari na hindi natin inaasahan, so umalis ako ng probinsya namin. Dahil ang payo sa akin nung tita ko, hindi ko Ah, na matandaan kung sinong tita ko yun. sabi na tita Sa na. dami na ng ano. Ang payo niya sa akin, nang natatandaan kong payo niya sa akin before. Hanggang ngayon talagang fresh siya sa utak ko. Nakabaon. Sabi niya sa akin, go abroad, sabi niya, para maibsan yung mga nararamdaman mo. Go abroad, mag-enjoy ka doon, maglasing ka doon, mag-party ka. Yun yung mga payo Tangwad. niya. Kaya sabi ko, ano yun? Sabi ko, ano yung mga payo yun? Pero actually, yung pag-abroad yung parang na-absorb ko. Pero sabi ko, may mga kailangan akong gawin. Kasi hindi ko siya gusto na wala kasi akong plano na parang umalis ng bansa kasi natatakot ako eh. Mm. Masyado kaming niyakap ng parents namin na parang Hindi kayo. baka alam mo yun, baka may mangyari sa amin ng gano'n kasi yung tita ko nasa Kuwait, nasa Los Angeles, mga gano'n ba yung mga ano nila. So, parang may takot. Hindi ko alam kung paano tumayo kasi para bang without my parents, parang ang hirap tumayo. Ang hirap namin kumawala. Kaya yung kapatid ko pag magtatrabaho siya noon, bumabalik siya sa bahay namin. Alam mo yung spoiled. Binigay Ah, din naman kasi nila lahat yung ano eh, yung mga gusto namin, kailangan talagang namin. na Yung mag feeling mo bakas na Oo. na parang mayaman kayo pero hindi naman. Oo. Ganon yung pakiramdam namin. Kasi talagang nagsikap sila para maibigay nila yung kailangan namin. But then, may mga nangyayari kasi sa buhay natin na hindi naman kontrolado. Then after that, lumuwas ako ng Maynila.
Kasi ang main purpose ko lang talaga doon, pagtrabaho doon at mahanap yung father ko. Mm. And then, Lolo mo. actually nahanap ko naman siya. Napagtagpo ko silang dalawa. Oh, Yun yung fulfillment ko sa buhay eh. ganun. Napagtagpo ko kasi bata pa ako. Bata pa ako kas parang pinangako ko sa father ko noon na sabi ko, paglaki ko, sabi ko sa kanya, hahanapin ko ang tatay mo. Dadalhin ko siya sa'yo. Yun yung pangako ko sa kanya. Pero natupad ko siya, kaso, nung nagkita sila, wala na yung father niya. Nasa kabaong na. Ay, Pero still, parang naging fulfillment pa rin sa akin yun kasi napagtagpo ko sila. And yes. then, ang ginawa ko sa Maynila, di ba nagtrabaho ako. Tapos Mm. parang may kulang, sabi ko. So, aral ako ng aral. Kung ano-ano yung inaral ko, tapos sabi ko, eto na yung ultimate ko. Nag-aral ako ng shipping stewardess kasi nga, kung pupunta man ako na ibang bansa, gusto ko, lilibutin ko siya. Mm. Yung lahat ng bansa gusto kong mapuntahan. Yun yung talagang pinaka-aim ko. So, nag-aral ako ng shipping stewardess para matupad yun. Kaso, may nangyari ulit. Kaya Mm. sabi ko nga, yung opportunity, hindi para sa'yo. Kahit pa sabihin mong inaral mo lahat, eto, plinano mo lahat, hindi para sa'yo yun. Natapos naman ako doon. At Mm. nung mga time na kailangan ko ng, ay yung parang inaasahan namin, alam na din ng parents ko na paalis na ako noon. May mga pangyayari kasi na hindi natin kontrolado ulit. Mm. So hindi natuloy yung pag-alis ko. Hindi ako natuloy barko. So Mm. ang nangyari, nag-aral ulit. Parang alam mo yun, parang baka ito na yon. Subok na yung subok, subok ng subok. Anong Baka ito na yon. Hmm. Tinabaho ko na yun. Naging ah, florist ako sa Maynila. mm. So ngayon may offer sa akin na maging florist sa ibang bansa. Ah, So yun yung naging trabaho ko from yung past na trabaho ko na hindi ko naman din alam kasi. Nag-try out nila ako dahil ang kailangan lang daw nila is florist. Wala silang ibang hiring. Kailangan ko ng trabaho nung time na yun. mm. Sabi nung kaibigan ko, sobrang supportive naman nung kaibigan ko na yun, go mag-try out ka. Wala namang masama. Subukan mo lang, sabi niya sa akin. Ako naman, syempre, kung gustuhan kong magkaroon ng trabaho, nag-try out ako. Ginanong-ganong ko lang yung bulaklak, pak, pak, pak. Mm. Pasado. 'Di Ah, ba? And then after that, may nag-offer sa akin sa ibang bansa na mm. maging florist nga daw. Drinab ko yun. Doon nag-umpisa yung journey ng abroad ko. Although, hindi siya planado kasi ang plano ko lang noon, magkaroon ako ng, siguro pupunta lang ako ng ibang bansa for 6 months, 3 months, ganon, kasi sa barko eh. And Mm. then kasi, uuwi ako sa amin, babalikan ko sila, isisettle ko lahat. Tapos, gusto ko mag-settle sa Pilipinas, yung masaya na kasama mo yung pamilya mo. Kasi ano ako sobrang ano ko sa family. So, gusto ko silang makasama talaga. Kaya lang, dinala ako ng opportunity or ng pagkakataon sa ibang bansa. Doon nag-umpisa yung journey ko. Merong mga naging problema na sa Mm. umpisa kasi sobrang hirap eh. Pero sa katagalan, nung nagamay ko na yung pag-abroad, kasi sa saang bansa na tayo napunta. So, nung nagamay ko na yung abroad, ganun lang pala. Hanggang sa ako na yung gumagawa ng sarili kong ano. Mm. Umalis ako ng bansa, sarili ko na. So, naging smooth na lahat. So, lahat ng pinupuntahan ko, almost the same dun sa plano ko, pero hindi nga lang siya naging barko. Naging land-based lang ako, pero naging gamay ko at ako na yung gumagawa ng way, ng mga papers para makaalis ako ng bansa. So yun yung naging kwento ng ano ko, kung bakit parang mas naging prepared ko na ang abroad kesa Pilipinas. So far ngayon ay parang panatag na ako na eto na yung pinili kong buhay eh. Mm. Abroad talaga. Dito ko kasi natagpuan yung sarili ko na, At saka 'di ba kasi yung ano, diyan sa bansa na kung saan ka ngayon, 'di ba, pwede mo ma-invite yung pamilya mo whether bakasyon or something. yun yung kagandahan na nandito. Mm. Kasi, yun yung kagandahan na dito sa France. Kasi, pwede mo nang dalhin dito yung family mo. Mm. Hindi ka na mahihirapan na kailangan mo pang umuwi, Mm. kailangan mong bakasyon, or kailangan mong isettle yung sarili mo na hanggang ganito ka lang kasi kailangan mong umuwi. Hindi na ganun eh. Kung namimiss mo sila at gusto mo silang makasama, pwede mo silang dalhin dito. Kaya, masasabi kong siguro abroad. Ano na lang ang hinihiling ko, Kas, ang tinatrabaho ko na lang ngayon ay yung magkaroon ka ba ng ano, yung legacy ba na nakapag-create tayo ng something, na nakapag-create tayo ng value.
para sa mga susunod na generation. Yun yung mga ini-aim ko na lang sa ngayon. Yun yung mga goal mo pa ngayon. Oo, yun yung goal ko ngayon na para ma-sharean yung mga susunod na generation na dapat ganito kayo. Kasi sa atin noon wala eh, walang ganun. Hindi tayo pwedeng mawala nang wala tayong value na maiiwan sa mga sa mga next generation. Which is maganda kasi actually ako, yun yung kailangan ko eh. Yung parang may susundan akong ano, di ba wala. Sa kwento ko kanina, di ba Mm. wala ako. Parang naging salimpusa lang ako dito sa mundo eh. Ayun, so thank you Kas, no? Salamat naman sa pag-share, no? Na yung talagang, siyempre, bilang Pilipino, may mga kanya-kanyang kwento naman talaga tayo. Kung bakit tayo ngayon, nasa ibang bansa. Pero at the end naman kasi, Kas, maaari namang okay tayo dito. Siyempre, ano na siya eh, need na natin yakapin. Kasi nandito tayo. Mm. Pagka pinili natin to, True. o para maging maayos yung buhay natin dito, yakapin natin. At para Mm. maging blessing tayo sa mga kung saan sa nakapaligid sa atin. At ganun din, yung para hindi tayo mahirapan sa trabaho na, di ba? Mm. Di ba nga, pag Kailangan mo kasing mahalin. kasi pag iniisip mong trabaho lang to, parang burden kasi siya para sa. Mabigat yung ano. So ngayon naman, Kas, ang sa, 'di ba nga ang topic natin ngayon is tungkol sa ano nga ba yung pipiliin natin? Pinas o abroad, which is Pinas kasi nga mga Pilipino tayo, taga Pilipinas tayo. Kaya lang dahil sa mga circumstances sa mga buhay natin, kaya nakarating tayo dito sa ibang bansa, which is wala namang problema. Tsaka hindi lang naman tayo talaga kasama ng ibang bansa eh. 'Di ba? Mm. Ngayon kasi ang definition ko nga ngayon ka sa panahon natin ngayon, hindi na lang siya talaga ano, Pilipino ka, dapat sa Pilipinas ka lang, 'di ba? Ano na siya, worldwide. Kung tutuusin, yung Earth nga, 'di ba? Parang masikip na tayo sa Umiikot. Earth. Kaya nga gusto ni Elon Musk yung Mars para doon naman tayo, doon naman manirahan yung iba. So, ayan. So, dito tayo, Cash. Ngayon naman, may itatopic tayo na isi-share ko lang din sa iyo at sa ating Mm. mga kapwa OFW. Kung ano nga ba yung masasabi ko na about sa mga pag-uugali nila dito kumpara sa Mm. atin, di ba? Kumpara sa atin, no? Oh, kasi, di ba sabi ko nga sa'yo, yung naging journey ko doon sa ano, kumbaga naging sa family ko, dahil nga bunga ako ng isang broken family, which is, di ba, hindi naman talaga ganun. Maganda na, di ba, na kinalik. Which is, yun naman yung kabaliktaran sa'yo ka, sobrang ano naman kayo, ng baga prinsesa ka pala ka. Mm. Prinsesa ka pala sa inyo. So, ayun naman, alam mo kasi, Kas, Hindi sa prinsesa. ano, Ano lang. Light tawa. lang. Ano lang, Kapag mahal lang yung father ko, I missed him. hindi, actually kasi, oo, pas nakakamiss. Ako kasi wala na rin naman kasi ano ko, papa ko. Kaya lang, Mm. yun nga, naging ano, nangyari. Hindi ko naman sila talaga nakalakihan. Sorry. Wala akong naalalang naging aral nila sa akin. Which is nalulungkot ako doon. Pero syempre, need na natin mag-move on. Mm. Naman natin mapili di ba, kung ano yung kinalakihan natin, which is yung sa'yo kasi typical talaga siya na gano'n naman kasi dapat ang parents eh. Which is hindi ko lang alam dahil siyempre may mga sarili silang issue. Kaya, Mm. which is hanggang ngayon naman nangyayari, di ba? True, oo. Tapos ito naman yung itatopic ko naman dyan na about sa dito sa ibang bansa. Dahil nga, sabi ko nga sa backstory ko kanina na gano'n nga kami, which is nagpugo naman ako doon, wala naman ng issue sa akin. Although minsan, naiisip ko, alam mo, kung kaya siguro Kas, pag may nanonood ako ng mga teleserye na about sa family, hindi ko alam, Mm. bigla na lang parang may sumasaksak sa puso ko, sa dibdib ko. Kasi, yun yung dapat meron din ako eh, di ba? Kahit naman Ikaw sinong, na lang daw ang gagawa nun, Kas. yun lang kasi, ano, Oo. tagilid tayo, hindi natin ano. Hayaan mo na yun. Kumbaga, magbubuo na lang tayo. Hindi, Mm. oo, oo, Kas, totoo, Kasi Kas. para ma-break mo daw yung ano. Yun daw Oo. yun, para ma-break mo yung ano. Yun nga, Kas, kaya din ako, hindi din hanggang ngayon, hindi pa ako nag-aasawa or something na ganun. Kasi nga, yun yung nakita ko sa kanila, yun nangyari sa mga, Takot. oh, nadala ko rin sa talaga, nakikita ko kung paano sila something nag-aaway, ano. Basta nakikita ko kung paano sila, ano, which is, ano din, nag-reflect sa akin, kasi gano'n naman tayo, di ba, mga bata. Kung ano Mm. yung nakikita True. natin, yun na yung nagka-capture sa utak natin. At kaya nga, kung ano yung kung bata ka pa lang, naturuan ka na ng magandang asal, nag-guide ka na,
maganda rin ang paglaki mo. So, yun yung wala sa akin. Pero syempre, hindi ko naman sila masisisi na kasi nga, ganun ang naging buhay namin. Di ba? So ngayon, ito naman yung masaya ako ba na dito nakikita ko na ganun sila, which is sa Pinas, yun yung naging buhay ko, yun yung naging kinalakihan ko. Dito naman, natutuwa ako, no? Dito kasi di ba kas nandito nga ako sa Saudi, natutuwa ako Mm. yung trato nila sa pamilya nila. Kasi ang mga ano kasi kas, ang mga taga Saudi kasi kas, di ba ano sila, ano ba tawag dyan? Islam sila. Ibig sabihin nun, allowed sila mag-asawa ng hanggang 3 to 4. Actually, natanong ko yan sa madam ko. Kasi gano'n ako minsan eh. Nagtatanong ako, madam, paano kayo nagkakilanan ni Baba? Paano kayo? Oo, nagkaganon ako minsan eh. Feeling din ako. Ano Mm. naman siya? Kasi ano eh, nagagamay ko na sila kung sino yung, kung pwede ko makakwentuhan ng mga something ganon, sino yung madam natin na baka seryoso, hindi mo pwedeng bagawan one word lang. Meron din namang Mm. madam na ano, may ganon na eh. Oo, merong ganun. Tagal na dito na kabisado ko kung sino yung mga madam na tahimik ka lang. So, yun. So, yun, di ba? So, ang kaya ako masaya kas na kahit papano din naging, kahit naman ganun sa nangyari sa pamilya namin, hindi naman na natin yun maibabalik pa. Pero, ayun, dito kasi natutuwa lang ako kasi kahit papano, nakita ko yung idea pa rin na, which is nabinong ako kasi parang family na rin nila ako kasi, Mm. di ba? Which is, kung magulo din sila dito, eh hindi ako tatagal dito. Di ba? Oo. Oo. Kasi gano'n na nga, magulo na nga sa pinanggalingan ko, pupunta pa ako sa gulo, eh, di ba? Parang sabog na. Dapat hanap na lang ako ng iba, which is ibang story naman yun. Eh, sa ngayon lang, ito lang. Dahil nga sila is Islam nga sila, which is sa pagkakaalam natin, ang Islam kasi is allowed sila mag-asawa ng hanggang 4 na asawa hanggang sa kaya buhayin ng padre di pamilya, yung pamilya nila. At yun yung isa pa sa kanila, which is sa atin, hindi naman pwede yun, di ba? Which is, sa pag-aasawa nila, yun talaga, dapat kasal yan mga yan. May amo kasi akong lalaki dito na babae, baga nanay nila. Tapos yung asawa nun, patay na. So, kaya kami na lang dalawa dito. Kaya lang, dahil nga marami siyang anak, lagi din napupunta dito. Kaya, syempre, sa tagal ko dito, medyo kabisado ko na sila. So, dito Mm. nga, kabisado ko na sila kahit marami sila, nahahandle ko na, baga, yun yung naging blessing din, naka-adapt na din ako sa kanila. Mm. Ang nangyari lang, kinagandahan lang dito no sa pamilya nila. Sana ganun din sa atin. Especially sa akin, sana naranasan ko rin yung ganun. Although hindi natin ini-encourage na ganun nga mag-asawa nga rin ng ilan, which is sa ano naman nila yon, sa tradition naman nila yon. Ang point ko lang dito is yung treats nila sa family nila, class. Sa tagal ko dito, hindi ko lang alam kung sa hindi ko lang masyado naiintindihan ng salita nila. Pero ang malinaw sa akin na dito sa ibang bansa, dito mismo sa kanila, sa mga Arabo, Mm. sila, hindi mo mapapansin sila na sa kahit na ilan ang asawa nila o ilan yung anak nila, hindi ko napapansin kung meron silang favoritism. Alam mo yun? Mm. Oh, meron silang, hindi ko, bukod doon, yung alam mo yun, itong anak ko na panganay, sa pinakamamahal ko siguro asawa, favorite ko to. Hindi sila ganun. Ang Wala Taiwan, silang ganun. wala silang Mm. ganun. Di ba parang ang sarap? Di ba mayroong ganun mga mag Kasi kaya nag-aaway-away ang magkakapatid di ba sa minsan kasi, atin, nag-aawayan oo. ng mga pamilya. Siguro, Ramdam mo kasi yung favoritism sa oo, Pinas. sa Pinas Mm. minsan pa nga, nag-aagawan pa, nagpapataasan pa na, ako masunod dito dahil akong panganay. Di ba? Dito wala. Di ba parang ang sarap? Di ba? Mm. Oo, doon, ganyan siya. Wala silang favoritism. Which is, di sila perfect, nakikita ko. Pero pagdating Mm. sa pamilya, patas sila. Patas talaga sila. Kung paano itrato yung bunso hanggang panganay, kung pang ilang anak mo ba yan, naghiwalay na ba sila ng asawa niyan. Basta anak, intact yan. Isa lang ang trato dyan. Parehas yan lahat. Walang maganda to, pogi to, hindi to maganda. Wala, ano to, mahina ang utak na ito. Wala. As in, nakakatuwa, di ba? Which is, parang ideal siya para sa akin na ganun. Di ba? Para sa... Yun yung sa atin. Halata talaga. Lalo na kung Mm.
Oh, lalo Hindi na kung nawawala yun sa atin eh. lalo na kung sino yung mas nakakabigay ng ng Exactly. sustento. Which is, minsan pa nga, kay kinakilala pa tayo ng pamilya pag may nabigay tayo. Pag wala tayong nabigay, bahala ka sa buhay mo dyan. Di ba, Kas? So, Totoo, yun. totoo yun. Kasi lahat naman tayo dumaan sa ganun. Kasi sa amin nga eh, di ba? Parang, nung Mm-mm. una, favorite nila yung panganay namin. Nung wala na bibigay, ako na yung favorite. Nung wala na Oh. akong maibigay, favorite na yung isa. May Oo. ganun. No, joke lang. Hindi, may ganun, ganun talaga. Yun talaga. Which Mm. is, yun nga, ang kinikwento. Sa atin naman, parang, ano naman sa atin yun, hamon. Kasi, I need to, ano, I need to do something para magkaroon ako. Pero Para nang hindi sa ganun, maging favorite ako, di ba? baga hindi siya Pagsisisi. ganun ang magiging inspirasyon. Ang mangyayari kasi niyan is tihan natin yung buhay natin para sa kapakanan natin. Kasi syempre, hindi Mm. din tayo makakapag-share. Kaya siguro yung kuya mo, hindi na rin nakapag-share. Ay, ate ba? Ate, di ba? Mm, nati ka. Kasi wala eh. Hindi naman natin Wala din. mabibigay. Ako gusto Mm. ko rin naman. Eh, kung ito May lang, sarili din siyang buhay paano eh. mo nga ba tayo magbibigay kung wala naman tayong sa atin? Correct. True, true. Mm. Sarili nga natin, hindi natin, baga yun yung naging ay, ano ko dati. Ayoko nga mag-asawa, hindi ko nga kayang buhayin ang sarili ko. Baga, parang ganon. Eh So, parang lahat yata parang nagkakaroon ng fear diyan. oo, di Kasi ba? nagkaroon din ako ng fear na ganyan eh. Mm. Dati. Oo. Pero ngayon ang buhay parang ang saya sa parang wala Oo. lang pala, ganun lang pala yun. Oo, na ano tayo, na-stuck kasi tayo kasi mga katuruan kasi dati, mga paniniwala. Mm. Saka yun nga, True. nadadala nga tayo na kung wala kang ambag, nga, tagahugas ka lang pinggan. Naalala ko pa nga dati, mga sa post-post na pag sa reunion ng pamilya, yung sino yung mga wala namang pera, taga-ugas, taga-luto. Yung Tagugas mga ka. galing abroad, mga may pera, dun sa harap talaga ng Special ka oh, di ba? mga di honor talaga. Nakaka-relate ka din ba dun sa ganun? So, yun yung isa sa ano. Hindi naman sa ano, reality lang din kasi ito kasi hindi Mm. sa kung ano, baga, yun yung nakakatuwa sa kanila. Ito naman, yun yung talagang natutuwa ako na, wow, ang galing naman ng mga to. Although hindi naman sila, kita mo naman, di ba? Yung tatlo nga yung asawa nung baba ko, pero na-manage naman na maayos. Di ba? Kahit yung mga anak. Kaya lang sa kanila kas parang alam mo yun, pera-pera na lang. Sa atin kasi Mm. yung puso, Mm. may pagmamahal kasi tayo, yun yung kagandahan naman sa atin. Hindi nawawala yun. Sa kanila Mm. kasi parang minsan parang, uy, pag may pera, okay lang. Ganun. Oo, gano'n na rin, kasama na rin yun. Pero ang Oo. ang ang pinaka ini-emphasize ko kasi yung fairness nila sa mga anak nila. Yun yung maganda sa kanila. Hands-on din sila na halimbawa, may kailangan sa family, tatawagan si husband ng ganito. Hands-on din sila kas na gagawin kung ano yung gusto ng asawa. Nasunod sila sa ano nila, sa reliyon nila. Yun naman kasi din ang Mm. pinakabatayan nila. Yun na yung Oo. pinakabatas nila talaga sa reliyon nila. Eh sa atin naman kasi, 'di ba, kanya-kanya na Iba-iba. Oo. kanya-kanya na rin. Kanya-kanya na lang ng interpretasyon. Sa kanila kasi, isa lang Isa interpretasyon. lang. Wala kasi silang pinapasok na iba eh. Wala Yun nang lang. iba. Mm. Yun lang talaga. Kaya kung ano yung sa Biblia, kung paano itrato ang pamilya, mula noon hanggang ngayon, ganun. Which Mm. is, hindi naman natin ma-generalize. Kasi meron naman kasi talagang, ano, kasi ang ending kasi niyan, depende pa rin kung ano klaseng pagkatao ka ba. Anong Correct. Oo. individual ka pa rin ba. Which is, yun yung pinaka-thankful ko dito, no, na sana lang ganun din sa Pilipinas na kung paano tayo trumato. At bukod sa favoritism na wala silang ganun, no, ano sila dito pinaka-prioritize na nila dito na yung lagi nilang pinapasyalan yung mga mahal nila sa buhay. Yung Mm. lagi nilang pinapasyalan yung dito kagaya ng amo ko. Pagpapakita lang, mag-hi lang, siguro galing Mm. sa trabaho, dadaan lang. Parang obligatory sa kanila yung ganun. Aha. Parang obligatory yung Oo, kanila yung obligatory sa kanila na dapat lagi kang nadalaw dito. Which is kahit yung mga asawa ng anak ni mama, ganun, dalaw yan dito. May mga obligasyon yan sila kung anong gagawin nila sa araw. Bawa, family lunch, bawa, ikaw tagaluto ka ng tanghalian. Pero mm. meron kasi dito, dalawa sila, baga salitan. Itong linggo na to, siya. At ako naman yan, taga-assist lang ako kasi hindi naman ako talaga totally marunong ng pangkalahatan kasi marami yun eh. Ang akin lang Mm. niluluto dito is yung
Yung ano lang, kami lang dalawa ni mama, kung ano yung gusto niya, kung ano yung kakainin namin, yun. Pero pag yung pangkalahatan, meron nakatuka. Oo, kahit yung Mm. mga anak niya, kabisado ko kung anong mga, baga alam mo yun, alam na alam ko kung anong papel nila. Hindi yun sa kung ano yung kaya mong ibigay, yun yung bilang mo. Di, hindi ito, hindi. Walang involved na pera dito. Oo. Kasi sa atin, ganun kasi, yun yung pinaka, hindi ko alam kung ganun din ang interpretasyon mo ah. Ganun kasi, pasensya na kung ano man sa tingin mo. Pero ito kasi yung napansin ko dito, which is maganda siya para sa akin. Kasi, oo, mga professional yung mga yan. Oo, nakapag-aral yan, maayos ang trabaho niyan. Pero kung titingnan mo, mga ordinaryo lang din sila. Hindi naman itong amo ko, hindi naman siya talagang kayaman-yamanan. Yung amo ko nga, ano lang siya eh. Yung pinapasahod niya sa akin, ano niyan, pensyon niya yan. Baga na pension niya dun sa namatay niyang asawa. Mm. 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 Kaya, ayun. So, ibig sabihin, tsaka siguro kung nagbibigay din yung mga anak na, depende lang siguro. Pero hindi sila yung alam mo yon, mga magulang tayo, nagbe-breadwinner tayo sa mga pamilya natin. Kung walang masamaan na magbigay, which is sa kanila din naman, nagbibigay din naman. Oo, lalo Mm. ngayong Ramadan, di ba? Mga hadi-hadiya. Oo, kasama yan. Pero wala ako sa napansin nila na kailangan every month, ganito ibibigay mo, ganito kang ano. Ang sa kanila, ang pinaka ano nila, action, yung mga chores, para masaya sila na ito ang bag ko sa pamilya tong araw na to na halimbawa may tipon-tipon tayo ngayon. Halimbawa mga kagaya ngayon parating na yung ano, yung Ramadan, 'di ba? Nitong siguro Mm. nitong month o next month, basta ganun. Ah, malapit na. Na sa halos sa every week namin meron kasi ditong ano family lunch nga kasi ano lahat ng mga anak niya na malapit dito pupunta yan dito o kahit man yung Mm. malalaki minsan nandito yan makikilunch tapos uuwi lang din pero ang biyahe niyan 2 hours ha. Oo. Mm. Pero yung malapit dapat nandito talaga yan pero liban lang yung sa mga may baba kasi ako dito na yung minsan doon siya napunta sa asawa niyang pangalawa. O di, hindi siya nakakapagtanghalian dito, which is okay lang yun. So yun. At yun, mga nakatoka sila kung anong gagawin nila ngayon. Ikaw yung madam, nakatoka ka nga na ikaw magluto ng tanghalian doon. Ganun yan, routine yan. Hindi yan pwedeng mabago. Baga, memorize mo na. Ako na, Oo. memorize ko na. O, di ba? So, ganun siya. Isa sa magagandang ano, traits nila din sa pamilya natin. Which is sa atin, hindi ganun, di ba, Kas? Kung, minsan nga, nagtutulakan pa dyan eh. Hindi ba? Kulang tayo ng ano, yung Oh, family bonding. Sa kanila kasi consistent sila, di ba? yung Sa consistency. atin hindi kung kailan lang yung, ay Mm, may time, ay magano tayo, yung Christmas, so, birthdays, mga ganun lang ang sineselebrate na bonding, pinaka-bonding. Sa kanila, every week, di ba? every week siya, pero ano siya, every week siya niyan. Tsaka, yun nga, yung pagdalaw din sa mga matatanda. Mm. Ano din yun, hanggat sa kaya, bawa, dito, si Baba, may isa pa akong Baba dito na, ano siya, siguro mga after work niya, bago siya uwi ng bahay nila, dadaan siya dito, kamusta lang Mm. sa mama niya, magganyan. Tapos, uuwi na rin, di ba? O kung may gusto man siyang ipasalubong, magdadala. Madalas nga, wala eh. Pero pag naghahingi, kung anong wala dito, susuyuan namin. Baga nakatoka ba? Galing, no? Nakatoka Mm. siya. Naalala ko nga, di ba, yung sa kwento ko kanina sa kapitbahay namin, mga nakatoka. Pero ang pinagkaibahan lang dito, ano siya ba, hindi siya in act talaga siya. Hindi siya kung anong, ano mo, o yung dapat. Sa atin kasi, ano eh, ang hindi ko lang maintindihan, kailangan kasi doon kasi kailangan pera talaga. Di ba? Pera. Parang hindi nila bilang hindi bilang kasi sa atin na pasyal ka dyan. Di ba? Parang kulang sa atin na papasyal ka lang dyan. Tapos wala ka namang dinala. Di ba? Yun kasi isa yung sa mga na-appreciate ko dito sa amo ko sa Saudi, which is natutuwa ako na consistent sila sa mga routine nila. Mm. Mm. Tsaka yun nga, pag halimbawa, kakain na kami niyan, simpleng kanya-kanya. Talaga tutulong. Hindi pwedeng kaupo-upo ka lang dyan. Although hindi naman sila, oo, napapansin ko, inuutusan, ikisuyuan. Pero yun talaga yun. Parang feeling ko masaya sila na kahit bit-bit lang ako ng kutsara dito, kasi kakain na kami. Ayos na yun, masaya na. Di ba? Sa atin hindi ganun. Oh, Oo. magkakaroon ng pinggan doon.
Nagtutulakan pa eh. Yun yung nakasanayan ko kasi Kas na ganun. So, dito, kaya natuwa ako kasi naging panibagong mundo naman siya para sa Mm. sa bagay na yon, isa yung sa pinakahinahangaan ko o natuwa ako na kahit papaano na ano ko siya, na-experience ko siya dito. Bagawis natutuwa ako. mm Kasi hindi ko naranasan eh, di ba? Kaya nung Mm. naranasan ko, parang na-fulfill yung sarili ko na parang okay lang na kahit hindi nangyari, at least dito naman nangyari. Kasi ganun din naman eh, pamilya naman din kasi yung turing nila sa akin. Then, so ito naman, ang i-share ko naman na isa pang bagay na natutuwa ako dito, no? Sa usapin na Pinas o abroad, dito nga sa gobyerno nga, Gobyerno. government system natin. Sa panahon natin ngayon, Kas, hindi na, 'di ba? Kaya nga tayo nangingibang bansa eh kasi nga mahina nga yung sistema ng gobyerno natin doon sa pamamagitan ng pag-provide ng maayos na salary, ng trabaho, Mm. 'di ba? Lalo na sa pamamalakad nila ng bansa natin which is ultimo na lang, 'di ba? Nabanggit na pag-uusapan natin, pinaka-basic na lang, kukuha ka ng ID, hihingian ka rin ng valid ID. O di ba? Paano ka nga niyan? Kaya nga kukuha dahil wala. Ngayon, hihingian ko ng valid ID. Anong mangyayari? Dito, isa lang ID dito. Ikama lang. Kama. Oo, ikama lang. Tapos, Sakop niya na niya lahat na yun. hindi mo na maalala kung ano mga government agency ang kukuhanan mong mga mga requirements para lang makatawid ka ng trabaho eh. Tapos ang ending lang naman, hindi naman pala minimum. Alam mo yon yung ganong system. Provincial rate pa, no? Provincial rate ka pa, pambira. So yun no sa government at isa pang pinakamalaking talagang diferensya sa atin no. Dito kasi mahigpit sila sa batas nila. Mm. Batas nila halimbawa kung nagnakaw ka, halimbawa sabihin Yun na yung, yun yung batas dyan talaga. puro batas Maganda. talaga mahigpit sila which is dapat may kahigpitan talaga kasi kung hindi nila higpitan magiging maluwag ang mga tao na gumawa na lang kasi ayan Mm. palang gantuhan eh. O di ba? Eh kung higpitan, o di ba? At bukod doon kas, kaya din siguro sila naging maunlad. Dahil di ba dito, uso sa kanila na yung namumuno hari, di ba? Mm. Siguro, Mm. hindi siguro sa pinakamayaman dito sa bansa nila, pero siguro naman pinakamayaman, di ba? Mm. Kaya sila nagiging maunlad dahil siguro din sa mga idea nila. At saka siyempre, pag mayaman ka, accessible ka sa mga kaalaman, di ba? Marami kang True. pwedeng maging tawag diyan, yung parang coach, magtuturo sa iyo, mga abogado na mag-a-assist sa iyo na Exactly. Oo. paano natin May may connections ka. connection yan. Kasi ikaw ba naman ang pinakamakapangyarihan sa bansa mo? Eh kung hindi ko to kayang solusyonan, isang tawag ko lang, hanapan mo ko na magaling dyan. O, di ba? Mm. Naalala ko nga dati, meron tayong mga Pilipino eh. Nuwan ko lang kung na-recognize ba yun sa atin. Pero dito kasi sa kaka-scroll natin ng social media, meron akong nakita noon na kapwa natin OFW na Pilipino na hindi naman niya talaga trabaho dito pero siguro dahil habis nga niya ng pagpipinta, pagdo-drawing, na-recognize siya ng ano, ng hari. May ano dito, may mga poste dito na yung mukha niya naka-drawing. Ano daw 'yun, inutusan daw 'yun kinuha daw 'yun ng hari na ipinta daw yung tsura niya. O, Mm. ang galing. So, ganon. So, ibig sabihin, kung gusto niya tong bagay na to, madali lang sa kanya na makahanap kasi makapangyarihan siya eh. So, May mga akseso. may mga Unlike kasi sa atin, oh. Tsaka, nasa anak niya, dahil papamanahan niya, ito yung susunod na magiging hari pagdating ng araw, dahil siyempre, tatanda, di ba? Pwede niya mapag-aral ng maayos. Pwede niya mapag-aral sa magandang eskwelahan yung anak niya. Ayun nga, Kas, dahil nga makapangyarihan mayaman, parang, di ba, wala na silang hingiin pa para sa sarili nila kasi sapat na sila eh. Ibig sabihin, yun yung term Correct. eh. Di ba? Kung meron at meron ka na, wala ka nang iibang gagawin kundi hindi ka na pwedeng Serve. magdagdag, Mm. kundi magbigay na para bumalik naman. Baga, iikot ba? Kasi kung wala Mm. tayo, hindi tayo makakapag-share, di ba? Mm. Correct ka. So, dapat pagbutihan natin yung buhay natin dahil para makashare tayo ng biyaya sa mga mahal natin sa buhay. Oh. So, Mm. ganun din dapat. Yun ang problema kasi tayo, hindi natin yung nakuha sa kanila. Kaya ngayon, nagsasarili muna tayo ng sikap na makaahon sa buhay. Oh. Kaya, dapat pagka nakaahon na tayo, saka tayo makakapag-share, di ba? Kasi meron na tayo. Kung wala tayo pare-pareho, di lubog nga tayo. Kaya din sila
naging maunlad dahil nga ganun. Hindi sa kanila. Kumbaga, ang pananaw nila is para sa ikauunlad, hindi sa para iunlad ang sarili nila. Mm-mm. Baliktad yun, di ba? Malayo-malayo. Yun, Kas. Kaya feeling ko hanggang ngayon na Pilipinas, yung ano natin, mahal natin yung Pilipinas kasi isipin mo naman, compare naman sa lugar natin kaysa dito, di ba? Mas maganda doon. Ang klima pa lang, di ba? Ang mga natures pa lang, di ba? Lahat maganda kahit ang mga tao matatalino, magaganda, o di ba? Lahat naman ang daming talentadong mga Pilipino, mga Pinoy kaya lang hanggang ngayon hindi tayo umuunlad. Kasi nandun na nga, uh, nakukorupsyon tayo. Nakukorrupt tayo Mm. ng ating mga nakapwesto. Hindi naman sa kung ano talaga, pero yun lang talaga ang totoo. Kung iisipin natin, mahirap kasi 'di ba alam naman natin dati 'di ba? Isa tayo sa mayayaman na bansa. Mm. Pero ang sabi nga nila, kaya tayo naging mahirap ngayon dahil nga, ano ba sa tingin mo, Kas? Para sa akin, kas ano, yung na-feed sa atin ng mga sumakop sa ating dayuhan. Oo. Yun yung naging Tama, tama. changes sa buhay natin. Tama yan, Kas. Hindi natin Mm. pwedeng, hindi natin yan pwede ikaila kasi totoo naman. Kasi Nasakop hindi na. tayo ganun eh. Hindi tayo ganun dati. Tapos nagbago yung mindset natin. Because yun yung finid sa atin ng finid. Wala Mm, tayong karapatang ganito, ganito lang tayo. So yun na tayo. mm. Diba? Tama yun, Kas, no? Dahil nga tayo naging mahirap tuloy tayo ngayon dahil nga akala natin sunod-sunod na lang tayo. Mm. Pero ito yun, Kas, Mm. dahil nasakop tayo, which is wala na tayong magagawa yun. Pass na natin yun. Ang Mm. tanong ngayon, ang tagal na natin naging malaya. Tama? Ilang Mm. taon na ba tayo naging malaya? Bakit simula noon, ilang dekada na, ilang centennial na, hindi pa rin tayo nakaahon? Di ba? Dahil yun ang pattern na sinundan ng mga ano natin. Hindi, Kas. Hindi. Dahil yun ang ating gobyerno. Kung hindi korupsyon, hindi korap ang ating gobyerno, aahon tayo eh. Kaya nga, di ba, kailangan natin kumilos ng Sorry, Kas. sige lang. Kaya kailangan natin kumilos na individual. Kasi hanggat mahirap tayo, wala tayong boses. Tama? Hmm. Na dapat kumilos tayo para Individual. individual. At Kasi walang magagawang government kung hindi ka rin kikilos. Di ba? oo, Ang nangyari naman kasi sa atin, naging ano na. Yun na mm, nga, naging palaasa na din yung mga naging individual. kalaasan, naging Mm. pataasan na, kung baga ko, tinatanggap na lang kung ano yung kung ano Mm. lang yung meron, hindi tayo natuto na mangarap na ng malaki, which is mali. Mm. Buhay natin to, ba't hindi natin pagsikapan? Di ba? Oo, ganun na nga yung gobyerno natin. Hindi naman pwedeng, dahil ganito yung gobyerno natin, dahil corrupt yung gobyerno natin, hindi na natin gagawa ng paraan na umangat naman yung sarili natin. O, di ba? Correct yun. Kasalanan na din natin yun. Di ba? Mm. Kasi marami din namang umuunlad, which is, Yun talaga yun. yun yung susundan natin. Individually. Oo. Yun yung susundan natin, yung mga taong gumagawa ng paraan na Yuma. dad ang sarili para magkaroon tayo ng bilang sa gobyerno natin. Hindi tayo Mm. dumadag doon sa mga palamunan ng gobyerno, Correct. Oo. tama sa gobyerno, which is oo, tama. Pero pag kumilos tayo, naging malakas tayo, 'di ba? Siguro naman iikot na sa susunod na headline, Mm. 'di ba? So yun True. yung ang ma-share ko about dyan sa government system natin. Although oo, tama na-adapt natin, pero 'di ba? Gising naman tayo, which is Mm. hindi Kasi na hindi natin, mo pwedeng iasa sa government yung lahat ng buhay mo eh. baga Kasi yun hindi yung talaga, problema natin. oo. May Bakit problema lang nga hindi sila, tayo dadagdag ka pa, di ba? Yun yung problema natin. Bakit tayo dadagdag dun sa problema? Dapat Mm. solusyonan natin ang problema, di ba? Which is dun Mm. tayo mag-umpisa sa sarili natin. Di ba? Sarili mo talaga. Oh, kagaya ng Tayo, mga ito, individual talaga yung ano. mm, Mm. kagaya ng Dapat. mm. Di ba? Kulitin na. Gigigil na tayo. Ang gigigil kasi ako dyan sa part na, alam mo yun, Mm. yung, yung mga kapwa nating Pilipino na laging sinisisi lahat ng kasalanan sa gobyerno. Kasalanan mo rin kasi hindi ka nagsisikap. Inaasa mo lang lahat ng Kung buhay mo lahat sa naman, gobyerno. kung lahat naman, Ayuda, ayuda, di ba? kung lahat naman, papakainin ng Magsikap. gobyerno, edi wala din nangyari. Wala, bagsak. Bagsak talaga. Pakainin na nga ng Pero gobyerno sarili nila, papakainin ka pa nila. Lubog na wala na. tayo lubog sa utang. Pero kung lahat tayo magsisikap, yung walang nakaganon, Oo. impossible. At saka, tignan mo kas, ito pa yung gusto kong idagdag yung ano, mostly sa atin takot sa taxes. Oo. Tama? This is Dito sa ibang bansa ba,
'Di ba? Kaya sila may nagigain kasi hindi sila takot mag-tax. Lahat Oo. ng individual, basta may trabaho ka, go, may tax ka. Kumbaga 'Di yun ba? yung ano kasi, parang yung sa nabanggit ko kanina na dito sa kanila, sa simpleng gawain nila, na-feel nila na may ambag sila. Di ba? Yun, Yun din exactly. dapat ang isipin natin. Ano bang may ambag natin sa Pilipinas? Palamunin Hmm. tayo eh. Anong ambag natin kung palamunin tayo? Tax lang, takot ka eh, no? So, di ba? Which is, ano, sa pagiging trabahante naman, oo, pero hindi sapat eh. Di ba? Kaya nga, di ba, pag nag-apply tayo o nagtatax tayo dyan, di ba? Isa yon. Pero dito din, sa pagiging negosyante, dapat gumawa din tayo ng paraan na makapag-ambag tayo. Kasi magiging makaka-benefits din naman tayo nun eh. Di ba? Totoo. Marami kasing paraan. Kasi hindi parang negative lahat yung ano ba. May mga positive na outcome yung gagawin nating alam mo, pakikipag-cooperate ba na kailangan maging isa rin ako dun sa mga taong may nayaambag. Hindi Kasi, yung parang pag ka na lang, uy, pahingi naman ng ayuda, di ba? sabi nga, di ba, it's better to give than to receive. Mm. Pero sa kanila, it's better to receive. Kasi di ba, yung nakita ko nung sa Taiwan, share ko lang, lahat ng tao, halos lahat ng tao, nagtatrabaho. Hindi sila pwedeng mabuhay na walang trabaho kasi ang Oo, pinopoint nila is, yung retirement ba nila, oo. hindi nila pwedeng iasa. Yun yung isang traits din sa ano eh. Hindi nila Ayoko, pwedeng iasa sa Taiwan, di ba, kahit Chinese sino. din dyan, Kas? Oo. Oo, Di pamilyar ba? ako dyan, Kas. Hindi din yan Mm. sila basta-basta nag-aasawa kung wala din silang ibubuhay ng ano eh, Mm. ng Kahit pamilya. dito, wala kang karapatang wala kang karapatang mag-asawa kung wala kang ibubuhay sa Sa asawa atin mo, kasi di hindi ba? ganun. Di ba? Kaya laging talagang lubog ang bansa natin kasi dahil din sa mga hindi lang talaga natin, oo, Mindset natin. kanan Ah. din yung gobyerno. Pero tayo din naman, ano ba naman Mm. tayo? Tayo yung bansa eh. 'Di ba? Tayo yung Pilipinas. Alam mo 'yon? Mm. Pinaglalaban ng isang influencer. Pilipinas. O, ibig sabihin tinutukoy niya, Pilipinas ba na bansa? Tayo Mm. yun. Tayo ang Pilipinas. Kaya Pilipino tayo kasi taga-Pilipinas tayo. Pero Correct. imbes na magdumagdag tayo ng mag-ambag tayo ng kagandahan, kabutihan para maunlad ang Pilipinas, dumadagdag tayo. Ano ba? 'Di ba? 'Di ba? Mm. So, yun yung isa pa sa ano. Eh, dito din, ganyan din sila kasi. Oo, which is, di ba, sa na-share mo nga, ganon. Which is dyan din. Kaya, makita natin na diferensya. Maunlad na Diferensya. maunlad ang bansa ng Paris kaysa naman sa Pilipinas. Same din dito sa Saudi, di ba? Maunlad ang Saudi, alam mo na yan. Mm. Di ba? Mm. Eh, kung tutusin sa mga history nakikita ko, ano lang to dati, di ba? Parang, di ba, disyerto lang din naman to lahat. Correct. Pero dahil Mm. sa may nakaisip na negosyante o nakita ng opportunity ang about sa gasolina, o ginawan kaagad ng negosyo. Hindi lang yung basta sinalok-salok na pansarili, ginawa niya na kaagad na ano, baga ininbisan niya na kaagad. Which is, nag-work naman. So, ganun din dapat tayo, no? So yun yun yung pinaka ano, the best way talaga na may ambag natin na sa pagiging, oo, mahal natin ang Pilipinas. Oo naman, nakaka-proud naman talaga. Kaya lang, di ba? Kung gano'n naman, di ba? Kung wala naman tayong nasusumpungan doon na ano, na oportunidad, wala naman tayong naasahan doon sa gobyerno, di ba? Eh, di, kaya napipili natin na sa ibang bansa kasi nga ito yung meron dito which is dapat kung kahit papaano naman ganun din sa bansa natin, 'di ba? Which is doon tayo lumalaban kas, 'di ba? Na makaambag Mm. tayo, 'di ba? Kasi yun din talagang ang tingin ko kasi bilang individual na yun na nga. Hindi na lang wag na natin laging isisi na lang sa gobyerno. Kumilos na tayo Correct. individual. Oh. Yun na nga, 'di ba? Sabi ko, ito isang way to na ikaw at ako at syempre, 'di ba, marami pa tayong kaso diyan. 'Di ba, malay natin, 'di ba? Okay, sa naman, Mm. 'di ba? Ito yung ginagawa natin. Sure to na may mangyayari. Compare sa sure na walang mangyayari. 'Di ba? Anong pipiliin natin, 'di ba? Dito tayo umambag. So ito naman sa usapin naman na ito na Pilipinas ba o abroad about naman sa workplace o sa mga trabaho natin. So dito kasi, 'di ba nasa bahay nga ako. So actually, unang ano ko 'to yung pangingin pambansa. Hindi ko alam, pero yung tingin ko kasi kaya ako nun inaya na mga ibang bansa kasi kakilala ko yung pupuntahan ko. Alam mo yun, 'di ba uso yun sa ano Mm. sa UAE na mga Pilipina nakakapag-asawa ng mga taga-lokal. Tapos ano siya, tapos ang ginawa nun yung kakilala namin
ano siya, nagtayo siya ng Mm. mga business. Ang Mm. ginagawa niya, yung, yung related naman sa ano, sa, alam mo yung pagpapaganda, alam mo yun, yung about sa, basta about beautician, parang ganon. Mm. Yung halimbawa, ano, basta about beautician, salon siguro, Beauty salon, ah. o beauty salon, related dyan. Pero, ayun. At saka siguro meron din siguro siyang mga ano, mga parang something ganun, kainan. Pero ang sa pinakanatandaan ko kasi nun, yun nga, mga about sa beauty products at saka yung sa mga salon nga ata. Kasi nag-i-import din siya ng mga ano kasi, ng mga ganyan nga, mga pwede niya mabili doon tapos may benta. Mm. May mabili sa Pilipinas tapos mabenta niya sa ano. Ganun. Yun yung parang naging first ano ko nun, parang unang attempt nun na, oo nga no, balay. Pero yun kasi dahil nga matagal nga na-adapt ng utak ko na ayoko talaga. Kasi bukod dun sa ayoko, ano kasi parang takot din ako mag-adapt. Mm. Ya, 'di ba? Nandun yung mga kaibigan natin, 'di ba? Kahit naman oo, nandun isa na 'yon sa pamilya natin. Yun nga din takot din tayo minsan mag-adapt na ano kasi nga dahil nga din sa mga nababaltaan natin na ganun mga nangyayari sa 'di ba? Sa mga ano. Mm. So yun yung una kong encounter na mga ibang bansa na inaaya nga. Gusto din talaga akong ayain, gusto din akong talagang kunin nun. Kaya lang hindi ko alam talaga kung ano. Baga yun lang, naririnig ko lang, oo. At saka oo naman kas, nag-try din talaga ako nun. Kaya lang, hindi ako nakakuha kasi ng passport nun. Alam mo, nung hindi Mm. ako nakakuha ng passport, imbes na ma-disappoint ako, natuwa pa ako kasi, hindi ako mga ibang bansa, walang passport eh. Mm. Alam mo yun, pag ayaw mo, natuwa ka pa. Mm. Pero pag gusto mo, di ba? So, yun, nung time na yun, which is, pero gustong-gusto kami, kasi ano yun, nakilala naman namin yung babaeng yun sa ano, sa church, mga isa lang ata, yung church namin. Kaya nakilala niya ako, individually kas, nakilala niya ako, na-recognize niya ako, hindi pa niya ako kilala na kapatid ako ng pastor namin, which is pastor kasi yung kuya ko. Sabi niya sa akin, tinuro niya ata ako. Sabi niya nga, sino daw yun? Sino daw ako? Yun, pinalapit ako. Sabi, kailan po ma'am? Ganun something. Kasi parang bisita namin siya eh. Na ganito ka ha, maganyan. Parang natuwa siya sa amin, sabi niya. Nag-sponsor siya sa amin ng parang uniform. Uniform siya ng pang-choir. Kasi nasali nga kami sa ganyan-ganyan dati. So ngayon nga, yun nga yung ano. Kaya lang, inaya nga niya ako na ganun nga daw ano daw, mag-asikaso. Kaya ang ending nga, hindi pa. Okay lang din kasi wala din naman sa isip ko nun. Hanggang sa, yun na nga, di ba, sabi ko nga na kung paano ako nakarating dito, baga naubusan na ako ng choice sa buhay ko. Baga na, wala na akong ano doon, parang nawala na ako ng so, Mm. dito naman, no? So, nung nandito na ako sa Saudi, ayun talaga ang isa pa unang-una kong dating dito. Natuwa ako kasi, yun, libre sa akin lahat. Libre na lahat. May sahod pa, Mm. di ba? At saka bukod dito ka sa akin, yun nga, dahil ano naman sila dito, ano sila, yung sa trabaho, o kayang-kaya naman kasi iniisip ko kasi pag sa bahay, ano siya, parang bahay mo lang din, di ba? Di ba? Paano ka Mm. gagalaw sa bahay mo? Ganun lang din. So, ganun siya, naging adaption ko siya. Tsaka bukod doon, dito kasi ang trabaho dito is, halimbawa, pag nagkasakit ka, pwede kang, ano, di ba? Pwede kang magpa-check up na hindi mo naman cargo yun. Which is sa atin, ganun eh. Di ba? Hindi ka Mm. pwedeng, kumbaga, inubo ka na at lahat, nagka-TB ka, sabi ganun. Nagka-TB ka na, hindi ka pa rin magpo-hospital. Bakit? Kasi walang, ano, oo, sinasabihin na natin na may mga ahensya dyan na pwede malapitan, pero hindi siya ganun kadali. Dito nga, Mm. pinipilit pa ako dito, di ba? Inuubo din ako. Pinipilit pa ako, ospital. Ako na lang din naririndi. Yung ko nga. Di ba, ayaw naman natin magpa-hospital. Pero dito, ganun siya dito. Yung sa kasama na Mm. Kasi- nagtatrabaho ka, na Mm. pwedeng-pwede natin ma-benefits yung mga ganun. Na Mm. ganun nga, para din tayo makatiis dito sa lugar natin. Kumbaga kung nasaan man tayo ngayon, mahalin din natin, di ba? I-adapt natin, di ba? Exactly. Makisama tayo. Makisama tayo ng maayos, siyempre, di ba? Oo, hindi naman talaga madali. Kasi nung maatake Mm. sa atin yan, yung sabi mo nga, di ba, ng homesick, no, homesick tayo. Mm. Normal yan kasi hindi naman tayo taga rito eh. Pero, ang bottom line kasi, kung nandito na tayo, di i-feel at home muna natin. Mga pansamantagal.
pansamantagal natin tong tahanan. Oo. So, ganun lang naman. Ganun lang sa buhay natin. So, yun lang siya kasing malungkot sa dito sa workplace ko dito na kasi nga, ganun nga, dahil sabi ko nga, ang tagal din akong nag-independent na. So, pag independent ka kasi sa'yo lahat yun. Baga, di ba? Kung anong pinagpaguran mo, yun lang din ang maano mo, ba benefits mo. Eh, kung tamad ka, di ba? Wala ka rin, baga hindi ka napasok. Di ba? Hindi tayo napasok. Ganun lang din. Baga, kung wala tayong pinagtrabahuhan, wala din tayong ano yun, nasasahurin. So ganun, parang naging advantage siya para sa akin, no? Kasi Mm, although naman, 'di ba, sa bahay lang eh kung nakapag-aral lang eh di kahit papaano maigi sana. Pero pag-pray pa din natin yun na kahit mm, paano maging okay naman. Sa ngayon, okay naman ako dun sa ano ko. Naging workplace ko dito, 'di ba? Parang masaya naman siya. Which is doon naman sa Pilipinas sa normal din naman na nangangasambahay din naman ako doon. Actually, may naging amo pa nga ako doon na ano eh, na yun nga, yung sabi mo nga kanina, kaya pamilyar ako sa ano ng Chinese kasi nakaamo ako ng Chinese. Pero kahit pa paano, hindi naman ako nagka-problema sa mga naging amo ko kasi mm. baga ano siya ba, Oh, sorry. natuturing sila na ano ka, hindi ko alam natuturing ko sila na parang hindi ako natatakot na ba pag may ginawang mali. Sabihin ko, kahit nandiyan yung magulang. Diba? Which is, yung amo ko pa nga na, ate, huwag kang mag-alala ha, kung may mali. Sabihan mo, basta huwag mo lang paluin. Papayag yan, kasi sino ba namang nanay, di ba, na papaluin. Pero pag sasabihan mo na concern ka, na ganyan. So, ganun lang din naman, no? Blessing din talaga. Basta ganun lang kung paano natin gustong ma-adapt yung trabaho natin, di ba? Yun din yung pagsikapan natin. Baga, Mm, kung gusto mo, maayos yung relasyon natin ng amo natin, di ba? Gawin natin yung part natin. Kasi yun lang naman yun eh, di ba? Kung salbahe ka, correct lang. hindi malamang, salbahe din yung amo mo sa'yo. Oo. So, ayan, thank you, Kas. Ikaw naman, Kas, ano namang ma-share mo dyan about dito sa ating topic ngayon na Pinas o abroad? So thank you Kas sa pag-share mo dun sa opinion mo sa kung ano yung mas prepared mo. Yung sa akin naman, dun sa topic natin na Pinas or abroad, pagdating sa family, paulit-ulit kong pipiliin ang Pilipinas. For me. Although maganda rin naman yung ano nila sa abroad kasi nakita naman natin yung pagdating sa family sa iba't ibang bansa, nakita rin naman natin. And dito, um, maganda rin naman yung upbringing talaga nila as in. And sa atin lang kasi, yung more on ano more on parang yung emotion natin, yung love Hmm. sa family, andun hindi siya, dito kasi, pagdating mo ng 18 years old, automatic, you have to separate from your parents. So, hindi Dependency. mo na mananamnam yung, alam mo yun, sa atin kasi kahit 20 ka na, 30 ka na, you Mm. are allowed. Okay lang na nasa iisang bubong pa rin kayo ng parents mo as long as wala kang family. 'Di ba? So kung mas prepared mo Naabuso ng di ngayon, Kas, no? Parang kahit nag-asawa na lang, nandun pa rin. mm, mm, mm. Sige Dito lang. kasi hindi, Mm. 'iba? Mm. Parang you have to parang pag 18 years old ka, kailangan may sarili ka ng which is yun yung kagandahan naman sa kanila dahil kailangan nilang trumabaho, kailangan nilang trabahuin lahat ng kailangan nila para masustentuhan din nila yung sarili nila. Kasi hindi na sila obligasyon ng Kaya parents siguro sila nila. maagang natuto, no? Kasi maaga pa lang, Mm. hinayaan na silang ano, mag-independent. Maging So, nagiging maginhawa rin yung parents kasi may sarili na siyang, alam mo yun, sarili na lang niya yung bubuhayin nila. Yung Mm. ganun. So, kayo, mga anak ko, bahala na kayo. Kasi nga, naibigay naman nila yung best nila mula bata. Mm. Hanggang sa atin, andun yung part na parang, ba't hindi ganun? Ba't magkaiba? Pero para sa akin kasi, Mm. mas gusto ko pa rin yung, ewan ko Sige pero lang. mas gusto ko pa rin yung kinalakhan kong family na pwede akong pumunta sa kanila anytime, pwedeng yung parents ko nasa amin, yung ganun, na nakasanayan kasi natin na ganun. So, hindi natin maialis ba sa sarili natin na mas pipiliin natin na yung family is Pilipinas para sa akin. Oo. Although maraming flaws, Mm. pero hindi kasi yun disregard ko lahat yung mga flaws na kung ano man yun. Iba naman kasi yung naging buhay natin after that. Sa ibang bansa, iba-iba yung naging sa family.
Iba sila sa atin. Kung sa akin, siguro yung emotion, tsaka yung sobrang pagmamahal ba sa kahit nung kaanununuan mo, kahit kaapu-apuhan mo, andun pa rin eh. Pagdating sa family, always Pilipinas yung pinipili ko. Sa opportunity naman, pagdating naman sa opportunity, suddenly sad to say parang mas okay ang opportunity sa ibang bansa. Kasi di ba naranasan natin na Oo, ang kaya dami ang dami nating naging trabaho sa Pilipinas, pero ang hirap umasenso, 'di ba? Kung makapagtapos ka man ng pag-aaral diyan ay parang sabi mo, parang ang hirap bang mag-apply ng trabaho, ang dami requirements. Sa ibang bansa kasi, hindi mo kailangang emphasize lahat ng pag may CV ka na ipapasa sa kanila. Kung ano yung ina-applyan mo, parang dito, yung sample ko na lang dito sa France, kung ano yung ina-applyan mo na position, yun lang yung experience na ilalagay mo. Hindi mo kailangang ilagay yung experience mo ng kung ano-anong experience mo. Naging welder ako, naging bartender ako, naging florist ako. Hindi. Kung nani lang din ang experience mo. Like, naging nani ako for 3 years. That's it. Hindi na kailangan ng another kaya pages. mo Kasi, magtrabaho, bahala ka. sa atin kasi, Saka more malaking sahod pages. gas. Oo. Ibang-iba. Sa atin kasi, yung experience, paramihan ng experience. Mas marami kang experience, may opportunity kang matanggap. Yun yung disadvantages sa atin. Tapos, pagdating sa sahod, aminado tayo na talagang malayo Malayo. pagdating sa sahod. Yung kagaya nun, yung mga fresh graduate, wala namang trabaho. Kaya, 'Di ba? Wala kahit mag-apply ka, kahit ano ka. Tapos minsan ang nangyayari sa atin, depende kung anong school ka galing. oo. Parang may discrimination pa doon kung ay galing ito sa Adamson, ito nasa probinsya lang, hindi. Etong pipiliin ko sa galing sa Adamson. Yung mga ganun ba? So, mas prepared ko ang education ay ang opportunity sa ibang bansa. So, same as education, yun nga, yung sinasabi ko nga na pagdating naman sa education, sa atin, makagraduate ka man lahat-lahat, wala pa rin. Walang nag-aantay sa'yo na trabaho. Yung nagiging option natin, umalis ng bansa. Kahit kahit nurse ka or doktor ka, mas prepared nating umalis ng bansa kasi mag-apply ka diyan, mostly kung hindi mababa ang sahod mo, hindi ka tatanggapin. Yun yung maraming mga nakapagtapos sa atin na walang trabaho, tambay. Anong natapos mo? Nurse. Pero ba't tambay ka? Pero sa ibang bansa, kapag ka ganun, hindi na kasi pinag-uusapan yung kung ano yung natapos mo. Kahit anong trabaho na gusto mong applyan, pwede. Hindi naman sila naghahanap ng kung ano-anong sangkatutak na requirements, sangkatutak na diploma, Yun yung masasabi ko na mas prepared ko dito pagdating sa education. Kasi pagkatapos mo, may nakahandang trabaho para sa'yo. Yun. At saka at the same time, kahit nagtatrabaho ka, pwede ka din mag-aral dyan, di ba? Mm. Marami. Saka mga libre kasi dyan, di ba, Tama ba? Totoo. Mga allowance Mm. pa. May mga allowance pa. Sa atin wala eh. Meron namang public sa atin, yung mga elementary, di ba? Hindi ko lang sure ngayon kasi medyo, ano na ako eh. Lalo Hindi ko na na kung alam kung ano yung meron sa atin sa Pilipinas sa ako ngayon. din, hindi ko na nagka-TK to 12. Hindi ko na alam ano Eh, nang ang masama nga niyan, may grade 12 pa. Di ba? hindi ko na alam kung Masyadong anong flow ng edukasyon sa atin. litong-lito na yung mga estudyante, tapos ibabalik na naman sila sa dati. Yung ginawang bakasyon nila ng ganito, ibabalik daw sa dati. So, ang hirap mag-adjust. So, dapat naging consistent. Ayun ka, so thank you, no? Thank you nun sa mga nabahagi mo, which is totoo naman talaga. Hindi natin to, kumbaga ginagawa natin to kasi hindi naman siya sa baga kinakamuhian natin kung ano yung naging sistema natin. Which is ganun naman kasi talaga eh. Hindi natin hawak. Ang sa atin ngayon kung ano yung hawak natin. Naniniwala kasi ako na ang pag-unlad ng isang bansa is nasa sa atin din, sa kanya-kanya nating individual. Paniniwala ko kasi na bago pa nabuo ang isang bansa, nagkaroon muna ng isang individual. Hmm. Tama? Kaya kung isang individual, naging palamunin, tambay, walang trabaho ka dyan, buong bansa, ganyan, anong mangyayari sa Pilipinas natin? Di ba? Anong mangyayari sa bansa natin?
So, in the same way, ganun din. Kung ang isang individual, oo, nandun na tayo, mahirap na tayo, walang pinag-aralan. Pero ngayon, ang swerte na natin, ang dami na nating access sa buhay. 'Di ba? Ito pa lang, 'di ba, nung dumating ang digital age, which is itong internet era natin, 'di ba? Parang ang dali na lang mangiwang bansa. Kasi ano accessible na tayo. Ano ba talaga? Ano ba pwede natin gawin diyan pag nandiyan tayo? Kagaya nito, 'di ba? Mm. Sinare mo kami, upas, baka gusto mo ganun. Oo, ini-invite ka namin, ganito ganyan dito. Kung hindi mo kami na-impluwensyahan na mag-share ng ganung bagay, kami, sapat na sa amin na oo, ng ibang bansa kami dito, dito lang kami sa hanggang kaya namin. Kasi walang nag-open sa amin. Which is, ang nakatulong dun is about, eto, yung teknolohiya na niyayakap natin ngayon. Although hindi pa tayo ganun kabihasa dito, pero makiambag tayo, di ba? Doon tayo sa Mm. kaambag tayo ng kabutihan para sa kapwa natin. 'Di ba? Kaya natin 'to ginagawa, hindi lang siya para alam mo 'yun na maipapahayag natin sa mga kapwa natin na Pilipino na pangit diyan, ganito kasi diyan, hindi eh. Pinaglalaban natin dito na 'yun, tigilan na natin na wala ito lang naman kaya natin, wala naman tayong pinag-aralan. Ano ba? Ako naman din, lalo na sa mga nakakilala sa akin sa company dati. Kasi ganun nga, dahil nga din sa sistema natin. So, alam ko naman din na meron din mga kagaya natin na ganun din, especially kagaya ko, na gustong-gusto makaahon, gustong-gusto makatawid, kaya lang hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa, 'di ba? Kung ano nga bang pipiliin nila, 'di ba? Kumbaga, hanggang ngayon, yun pa rin. So, yun yung pinaglalaban natin, yun yung kalaban natin na mawakasan na yung pag-iisip nila na baka hindi namin kaya doon. Baka mapahama kami doon. Which is, Mm. ito yung dinideliver natin sa kanila. Ito yung gusto natin ibahagi sa kanila. Ito yung gustong-gusto kong ibahagi na kung ako nga, di ba, na galing sa gantong pamilya, ganon sa gantong pamumuhay, nakayanan ko ang makatawid dito, which is, nakasurvive ako, di ba? Which is, hanggang ngayon, di ba, na ano ko siya, na-enjoy ko siya. Kasi Mm. depende kasi yan sa atin kung paano natin na i-embrace, paano natin i-handle yung mga situation sa buhay natin. 'Di ba? Ba't natin hindi to pagbutihan? Ibuhay natin to, tayo naman makikinabang. Kung napagbutihan natin yung buhay natin, makaambag tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin, 'di ba? Siyempre, ganun din sa bansa natin, 'di ba? Ambag tayo sa mga kaambag ng kabutihan. Hindi tayo doon sa Excuse me. ambag na ambag palamunin, 'di ba? Ambag sa mga nagrereklamo, na keso ganito ganyan. Oo, hindi na natin yan hindi natin yan nire-regret, hindi natin yan na ano na totoo naman talaga ganun ang naging sistema natin. Pero bakit natin, 'di ba, sisisihin? Kung tayo patuloy tayong magtuturo, wala mangyayari, 'di ba? Kaya ang gawin natin ngayon, subukan naman nating ituro ang sa sarili natin. Kumbaga, ano bang gagawin natin? Yun na ang nangyayari. Anong gagawin natin para mabago yun? So, yun, yung sa mga ka, kapwa natin OFW na, yun, lakasan nila. Kayang-kaya kung gusto man nilang may mabago din sa buhay nila, no? Sabayan lang nila tayo, no? Baga, kung gusto man nilang mag-ibang bansa din, makita din ng mga oportunidad, pero hindi nila alam paano sila mag-umpisa. Madali na lang ngayon, mag-search ka lang sa internet, ang dali na lang. Lalo na si Mm. GPT, di ba? Ang dali-dali na lang malaman, isang click na lang, which is meron naman lahat tayong mga cellphone, mga telepono, di ba? Di ba? Kayang-kaya natin. Importante lang, lakasan lang natin yung loob natin at sigurado, ito lang sa atin lakas ng loob sa pagsubok ng mga panibagong hamon sa buhay. Pero pagtapos niyan, dali na lang, di ba? Ikaw nga, di ba? Correct. Na-enjoy mo na yung paano ka ngayon dyan sa ibang bansa. So, yun. Yun nga din, no? Nakakalungkot, no? Nakakalungkot na hanggang ngayon, isa tayo sa mga tinitingala dati na na mga bansa. Totoo naman talaga kas. Oo, alam naman natin yan ano yung bansa natin dati kaysa sa ngayon ang layo-layo talaga. Pero ganun pa man, huwag tayong tumingin doon sa kung ano man yung mga nangyari. Tingnan natin kung ano pa yung mga kaya nating gawin, 'di ba, na mas mapaunlad pa natin, 'di ba, ang bansa natin, Pilipinas. Kaya kung hangga't kaya natin magsakripisyo mga ibang bansa para lang may mabago sa buhay natin, 'di ba? Why not? 'Di ba? Ano Mm. ba naman yung simpleng ano lang naman ngayon? Simpleng mag-sacrifice muna, 'di ba, na mapalayo sa pamilya.
Diba? Eh kung ito naman gagawin natin para din naman sa kanila, para sa mga sarili din naman natin buhay at higit sa lahat, sa future natin, 'di ba? Kas. So, 'yun. Kasi yun din talaga kas ako dati kung hindi lang talaga ako naubusan ng option doon. Hindi ko maisip eh. Hindi ko maisip na mga ibang bansa. Siguro hanggang ngayon, kung ano yung sistema ko noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Oo, mahal natin yung Pilipinas. Siyempre, natural yun. Kasi tayo yung Pilipinas eh. Tayo yung mga Pilipino. Tayo yung Pilipinas. Kaya, kung ano tayo, makikita ng mga taga-ibang bansa sa atin, taga-Pilipino, ganyan lang yan sila. Easy-easy lang yan. Taga-ano ko lang yan. Katulong ko lang yan. Pero hindi pagka pinandigan mo sa buhay mo na hindi lang ako basta ganito. May kaya pa tayong gawin. At syempre, ang pinaka-bottom line nun kasi is, kung hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi lahat tayo mag-isip ng ganon, di ba? Na Mm. makaambag ng kabutihan para sa bansa natin. Tsaka unang-una yun, di ba? Yun nga, sabi ko nga, sa sarili natin. So ayun no, sa usapin nga ba na Pilipinas o abroad, siyempre, hanggat maaari, di ba? Sa Pilipinas tayo. Kasi Mm. yun yung tahanan natin. Kaya lang, kung sa tahanan natin, di ba? Kung wala tayong oportunidad dyan, hindi tayo nabibigyan ng pagkataon, ba't dati hindi subukan na isipin na hindi na lang Pilipinas yung tahanan natin ngayon? Ano na tayo eh? Nasa planetang Earth pa naman tayo eh. Hindi pa rin naman tayo nakakalabas ng Mars eh. Kumbaga, lawakan na natin, di ba? Correct. Lawakan na natin. 'Di ba? Hindi wag natin i-isolate yung mga sarili natin na dito lang ako. Hanggang dito na ako pinanganak, hindi na tama na. Tapos na 'yon, 'di ba? Kung oo umunlad ka diyan, 'di ba? Kung may nagawa kang kabutihan diyan, salamat dahil isa tayo diyan. Pero ang bottom line dito, kung gusto mo rin, 'di ba? Kung gusto rin natin na kung isa pa rin tayo doon sa mga nag-iisip na, 'di ba? Nag-iisip na mga ibang bansa pero hindi pa rin makapag-decide dahil nga sa mga bagay-bagay na umaano sa isip natin, mga negatibo. So yun lang. Yun lang yung Mm. gawin natin. Lakasan natin ang loob natin at mag-umpisa tayo. Dali-dali lang, di ba? Dali lang naman Mm. eh. Lahat lang naman kasi nag-uumpisa lang ang lahat naman kasi sa umpisa lang talaga mahirap. Pero pag naumpisahan mo na, yun, tuloy-tuloy na yun at ma-enjoy mo na yun at makikita natin na di na lang ikaw. Baga, eagerness natin na hindi lang tayong nakikinabang eh. 'Di ba? Nakikinabang na tayo eh, 'di ba? Sa panahon ngayon. Mm. Ito basta lang 'di ba? Sabi mo nga kasi hindi lang to basta hirap, 'di ba? Mayroong sarap, 'di ba? Mm. Sarap naman talaga, which is ibang-iba talaga. So yun, thank you no, thank you muli, thank you so much sa pagtutok no at maraming salamat sa pagsama sa amin. Thank you at muli, thank you so much. Ako nga pala si Chris na mag-iiwan ng isang katagang ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo. Be the best! At ako naman si Yang Santiago, isang OFW dito sa Paris, France, at isa ding negosyante. Okay, thank you, Kas. Bye-bye. Hanggang dito na lang. See you on the next Bye-bye! business.